it's very important to take God at His word. Maliwanag po ba? Sundan niyo po ba ako? Amen? So, the evidence of things not seen. Meron ba kayong nakikita sa future, inaasahan niyo sa future? Pero hindi niyo pa nakikita. Alam niyo po ba na yan ang pinakamahirap na bagay? Bawat isa po sa atin dito, maaari may titignan po kayo na nasa future. And then habang tinitignan po ninyo, ano yung bagay na yun? Ito gusto ko. You have it in your mind, pero anong pinagawa kayo? Meron ba kayong ebidensya? Meron ba kayong ebidensya na mangyayari ang inaasahan nyo sa future? Anong ebidensya? Faith. Pananampalataya. Yung paniniwala natin sa Diyos. You see, it is very important to understand the object of faith is God. God. Yan po ang pinaka-objeto po natin. Yan po ang pinaka-sadya ng ating pananampalataya. No? Kaya po tayo may pananampalataya dahil sa mayroong Diyos. Ngayon, ang sabi ko po sa inyo ngayon, ang sabi po ng Biblia, ebidensya, ang pananampalataya ay ebidensya ng isang bagay na hindi natin nakikita. Now, do you believe that there's heaven? Do you believe that there's God? Do you believe that there's an angel? Well, sa lahat ng pinaniniwala ko ito, tell me honestly, nakita ko na ba tatlong tinanong sa inyo? Wala. Ano ang ebidensya sa inyo paniniwala? Pananampalataya. That's it. And then, where do you get your faith? From the Word of God. Maliwanag po ba? Alright. So, pwede na po akong pasimula. Ngayon, let's go to the Bible. Okay? Now, sabi po ng Bible sa Romans chapter 3, man is justified by faith. Now, do you understand that God saved us through faith? And it's something that God saved us through faith. The Bible says in the book of Ephesians chapter 2, beginning from verse number 8, for by grace, let's go. For by grace are you saved through faith, and that's not in your works, because anyone should boast. You see, for by grace are you saved through faith. Through faith. So ngayon kinalaman ang pananampalataya sa ating pagkaligtasan. Faith is not our salvation, but we got saved through faith. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Ano pong ginawa natin? Look at this. Everybody look at this way. Alright? Now, napakasimple lang po. Ang sabi po ng Biblia, for by grace are you saved through faith. Nananampalataya tayo sa Diyos kay Kristo Jesus na siya po lamang ang tagapagligtas. Okay? Ano po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay po natin? Alam ng Diyos na tayo'y inikha, tayo'y bumiwalay sa Kanya. Ang sabi po ni Isaiah, tayo'y pumunta sa sarili po nating daan. No? Sa sarili nating daan na kung tawagin sa Soriano, sa sarili nating daan. Sa sarili daan, humiwalay po tayo sa daan ng Diyos. Okay? Now, we have turned our way. We have turned ourselves into our own way. Okay? Pero, saan po ginawa ng Panginoon nung may walay po tayo? Tayo po ay Kanyang nirigin. Now, let me tell you something. Alam mo po ba mga kapatid kung sino po itong kidnapper? Saan nagaling yung idea ng pagkikidnap? Pagkukuha ng tao? Kistanos. Alam mo po ba na tao tayo lagi? Tao tayo dati ng Diyos. We are created by God and God put us into the right place. Hindi po ba sa and right there, ano po ginawa ng job that He came? In the person of the Son. Ano ginawa niya? Tinip niya po, kinuha niya po yung dalawa, the first man, si Adam, kinuha niya po. Kasama si Eve. Anong kinuha niya sa Biblia? By one man sin entered into the world, so death was upon all men, for all have sinned. So wala po na kidnap po tayo.
yan ni Satanas. John chapter 8, verse number 44. Alright? Napunta po tayo doon. At kung napunta po tayo doon, ayaw po mangyari ng Diyos because alam po ng Diyos na Satanas ay patungo sa impyerno. Alright? Patungo po siya sa impyerno at ang kanyang mga angels ay kasama niya at sa pagkatay ng buhay niya, kasama po tayo pupunta sa impyerno. But brethren, God did not destined us to hell. Ayaw ng Diyos na ang tao'y mapunta sa impyerno. So, ang ginawa ng Diyos ngayon, kanya po tayong niredeem. Alam niyo, ibig sabihin ng redeem, payback. May babayaran ka para makuha mo yung babayaran kang ransom para makuha mo yung tutusin mo. Naunawaan niyo po ba ang idea ng kidnapping? Ang sa ibang pananalita, awas sa yawing. Naunawaan niyo po ba yun? Kukuhanin niyo yung tao at pagkatapos, sisiguraduhin niya yung seguridad ng tao, sisecurity. Okay? At sasabihin niya sa tao, hindi namin ito sasaktan, hindi ito mapapahamak kung tutubusin mo. Sasabihin niya yung halaga ng katubusan ng tao na yun. Nag-100%, sasabihin niya, pag iba si Brother Lance, sasabihin niya kung magkano katubusan ni Brother Lance. Sasabihin niya yung pera, sasabihin niya kung magkano. Sasabihin niya yung halaga. And so, pagka tinubos mo sa tamang halaga, may babalik sa iyo yung taong kinidnap na wala at hindi nasaktan. Katulad ng dating nalagaan po nila, pinainom nila ng gatas, pinayos po nila, ibabalik po nila sa iyo yung sila. Now, do you understand that the same idea as far as redemption is concerned? Tayo po ay kinuha ng Diablo at because of napatay ng Diablo, tayo po ngayon ay patutungo sa impyerno kasama po ng Diablo. Okay? Ngayon, pagkatapos po niya mga kapatid, ayaw ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan tubusin ang tao niya. Hindi po basta-basta halaga. Hindi po walang halaga sa ibabaw ng mundo ito na pwede po magtubos sa tao mula sa pagkakidnap ng Diablo. Are you following me? And so what happened is, the only payment for that, the only redemption, the only ransom na pwede mong ibalik, mag-payback, magbalik sa atin, magbayad sa atin, walang iba kundi ang dugo at buhay ng Panginoon Kristo. But God commended His love for us in that when we were yet sinners, Christ died for us. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Now think about that. So ngayon, tinubos po tayo ng Panginoon. Ngayon, kung sinabi ng Panginoon, walang ibang katubusan na pwedeng itubos sa iyo upang mawala ka doon sa pagkakit na may balik sa akin ng Diablo, walang iba kundi ang buhay ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, hindi mo pwede yung pera natin. Hindi mo pwede yung buhay natin. Hindi yung mabuting gawa po natin. Hindi mo yung pag-alit sa iglesia. Hindi mo yung binyag. Hindi mo yung mga bagay sa ibabaw ng lupa nito. Jesus Christ said, I am the only way. I am the propitiation. Siya yung kapalit. Wala akong iba. Kaya kung tutubusin, ang babayaran ng ransom ay hindi kayo bayaran ng tao. Amen. Ang tali lamang makakapagbayad o ay may iba kundi ang Panginoong Kristo. And so what happened now? Follow me carefully, please. Para unawaan niyo ang buhay ng Kristiyano. Huwag mo tayo ng Kristiyano man lang. Unawain natin mabuti. Alright? Now, binayaran po ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alright, binayaran po ang buhay mo. You are not just by the price, but by the blood and by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Because of that, nawawala ka ng doon sa iyong patutuwan sa impyerno. Now you have the hope of heaven. And that
That is the blessed hope. May hope kang nagagaling sa Panginoon. Hindi yung hope na nagagaling sa tindahan. Kundi galing sa Panginoon. Now listen now. Tanong. Will you believe me? Jesus Christ said. Maniniwala ka sa akin? Without faith, it is impossible to please God. You've got to believe Jesus Christ said. So what is that? Faith in God of His Word. When you take His Word, then the Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung ikaw ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, maniniwala ka na kaya mag-iligtas ng Panginoon sa Kristo, kaya bayaran ni Kristo ang ransom. Dahil sa pagkakidnap ni Satanas sa iyo, kaya kang bayaran ng Panginoon sa Kristo. If you believe that, then believe the Lord Jesus Christ. Call upon the name of the Lord Jesus Christ, and He will save you. Bless God, I did. I said, bless God, I did. Salamat sa Panginoon na ginawa ko ang gusto kong ginawa. Gusto kong pagawa sa akin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na ako'y namampalataya sa Panginoon sa Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. At ganun din po kayo. Sino po sa inyo parehas po tayo nila? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now, listen. Ngayon ligtas na po tayo. Now, do you understand the kind of life that we have, people? Do you understand the kind of body, the kind of house that we are in before? I'm not talking about this house right here. I'm talking about this body. Alam niyo po ba na wala pa tayo sa Panginoon sa Kristo? Napakaraming mga kabataan dito na siguro nadaanan niyo, nadaanan ko, o mas worse pa ang nadaanan ko ninyo. I'm talking about drugs. I'm talking about vices. I'm talking about alcohol. I'm talking about tobacco. I'm talking about yung mga medicine na nilalagay natin sa ating katawan. I mean, nilalagyan po natin ang ating katawan ng mga basura. So, madaling sabi, ang ating katawan, kapatid, ay basura. Because we don't understand the kind of life that we have, it's because we are ignorant of God. Wala po tayong alam sa Diyos. Wala po tayong kilalang Diyos. Ang alam lang natin tayo na bubuhay nito, magpakasaya ka, nagkakala natin kung may sigarilyo ka, may video ka, masaya ka. Magpakasaya sa inyo tayo sa video kasi sa langit, wala mong video. Nag-understand kung ang klaseng basura ang ginagawa natin. To be honest with you, whether you accept it or not, ginagawa natin basurahan ang katawan natin. Sino ang magkakagusto sa isang basura? Yes, sir. Sa totoo lang, kung kayo ay nagbabasura, kapatid, sa sarili ninyo, at if you are smoking, kung kayo ay naninigarilyo, at kayo uminom ng alak, kayo ay nag-ibig, kayo ay nag-drugs, sa totoo lang, kung hindi na kayo lasing, hindi nyo gusto ang sarili nyo. Sa bisyo natin. Pero ang sinasabi ko, ginawa po natin basurahan ang sarili natin. Ngayon, tanong, sino ang magkakagusto sa iyo? Hindi ba kung di nagbabasa natin? Nakakita na kayo ng lalaki na paporma-porma. Wala naisip sa joy, wisdom, travel love. Paporma-porma, pasigal-sigal yun. Bako.
Sasabay-sabay mo pa ng mga pa-mushroom na buko. Pag-uli kayo itong mushroom, paborito ko yun, pero itsura ko hindi. O diba? At sa same brethren, sino magkakagusto kung hindi magbabasura? Ay, bakit forma ka dyan? Alam mo sino magforma? Ang magkakagusto mo sa iyo mabaho mo ba? Walang matinong babae na magkakagusto sa mabisyo na lalaki. At walang matinong lalaki ang magkakagusto sa mabisyo na babae. Amen. Sino nga ang mabaho tingin? Hindi pa nanigarilyo yan. Hindi pa nanigarilyo. Baho na tingin. Hindi ko gusto. Oh, sabi ko, hindi mo ba ako tingin? Ayun pa mo. Pagkakita ng medyo sa alam mo, mga pumasok sa public offer. Good night. But here's what I'm talking about, bro. That's not the issue. I mean, sinasabi ko lang ng kuya, parang unawahan natin kung sino ko tayo noong araw. Ganyan po ang kalagayan natin. But the Lord Jesus Christ came. Glory. The Lord Jesus Christ offered Himself. But God commended His love toward us. And that when we were yet sinners, Christ died for us. Bruise himself over the name of the Lord shall be saved. Amen. Hindi tayo nililigtas ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia sa Ephesians chapter 5, verse number 17. Therefore, if anyone be in, he is a what? Of a new creature. 1 Corinthians chapter 6, verse number 19. Know ye not that ye are what? Temple of the Holy Spirit. Now, you look and say who you are, who you were. Mabaho. Sino magkakagusto sa'yo? Wala. Pastor, marami ka akong girlfriend. Mabaho rin yun. Alright. Hell. Sino wala? But God commended His love for God so loved the world. Bahagi lang, tinatawag ko din mo. Nilinis ang ating sarili. Nilinis mo ang ating sarili, mga kapatid. God did not only save us, but God chose us. Amen. Nilinis mo ng Panginoon yung ating sarili. Hindi mo katulad na naiisip mo natin semi-apartment or a condominium. No. He made it His own people. Naunawaan po ba natin ang Diyos ay hindi tumingin sa mga bagay? Bukas. Hindi po siya tumingin sa mga ordinaryong bagay at sa mga bagay ba po din? Pero sabi ng Biblia, now ye are my temple. Bless God. Right now, the Holy Spirit is living within me, and God made my body His own temple. Samantalang basura, ginawa ko itong basura, pero nilinis ng Diyos, mga kapatid, upang tirahan niya. Hindi po ba kayo pag nangungupahan kayo, punta kayo sa isang bagay, na may nakatira na sa ibang bahay, na meron na nakatira? Tapos mamaya, bago kayo tumira, titignan mo muna at aalamin mo kung ano mo nalilinisin mo. Bago mo tirahan. Minsan amoy sigarilyo, amoy ganito, amoy, you know. Pagka pinagsama niyo po mga international na amoy, meron kang arabo. But anyways, ang ibig ko sabihin mga